Jubilito TV Official. So yun. Yan yung what's up mga kabagis. This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Parab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners and Kalingap Reactors. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga Kalingap at kabagis, no? Outside Kalingap muna tayo. At gawa lang natin ng reaction at talagang viral po no? Talagang usap-usapan sa social media. Ito pong si Sampaguita Girl or si Sampaguita Vendor na nagtrending po sa social media platform dahil po sa naging komosyon nila ng isang security guard sa isang sikat na mall dyan po sa Pilipinas. At dito po sa naging komosyon nitong dalawang ito ay umani po muna ng awa ang Sampaguita Vendor sa mga netizens dahil po sa sabihin na nating naging aksyon or naging inasal ng security guard sa kanya. Para malinawan po tayo, mga Kalingap at kabagis, kung ano po yung talagang nangyari, ay panoorin po muna natin yung video ng komosyon na yon or yung sabihin na nating pagsang-abot ng dalawa, si Mamang Sikyo at itong si Sampaguita Vendor, and saka po natin ipagpapatuloy, no, at gagawa ng reaction. So narito po yun mga Kalingap at kabagis. Simulan natin. Okay. Ayun, no. Mga Kalingap at kabagis, no. Hinablot ni Mamang Guard yung paninda nitong bata or nitong, hindi na pala bata kasi 22 years old na po, no. Hinablot ni Mamang Guard yung binibenta niyang Sampaguita dahil kung hindi po ako nagkakamali ay dyan po sa harapan ng sikat na mall na yan ay ipinagbabawal po nila yung pagtitinda or yung sabihin na natin mga ambulant vendor po, no, dyan sa harapan ng mall na yan. So pagpatuloy natin. Ayun, nasira ni Manong yung panindang Sampaguita at dito na po nagsimula na magalit, no, itong dalaga. At kahit sino naman po ay talagang magagalit naman talaga at sasama ang loob dahil sa ginawa ni Mamang Sikyo. So dito, ano yung ginawa ni Sampaguita Girl? Eto, ayun, hinampas. Pero pagkahampas niya, may rest back agad si Mamang Sikyo. Nasipa niya yung babae o yung dalagita. Kitang-kita naman po, no? Nasipa niya. At muntik pang humampas itong baril ni Mamang security guard dito po sa dalagita. Ayun, no? Ayan. Naawat pero talagang yung emosyon nung dalagita ay talagang labis-labis na. May halong galit na yan. Kaya hindi na siya nagpaawat dito at tinuloy-tuloy niya na yung paghampas kay Mamang Guard. Ayan, no. At may din no. May rest back din si Mamang Guard talaga na let's say nagiging physical din siya dito sa dalagita. Ayan, no. Okay. So, yun, no, mga Kalingap at kabagis. Sino ang may mali sa tingin ninyo dito po sa nangyaring komosyon between Mamang Guard at dito po sa Sampaguita Vendor? So, himay-himayin natin, no, mga Kalingap at kabagis. Unang-una sa lahat,
si Mamang Guard ay ipinapatupad niya lang yung protocol or yung sabihin na nating mandato niya bilang isang security sa isang establishment, no? Na bawal magtinda diyan po sa harapan ng establishmento nila. Anong mali ni girl? Despite of sa paalala ng mga security na bawal diyan, ay diyan pa rin sila tumatambay at diyan pa rin sila naghahanap buhay. Yun yung pagkakamali ni girl. At ano naman ang kwan dito, mga kalingap at kabagis, no? Ano dapat ang ginawa ni Mamang Security dito? Ni Mamang Security Guard? Bilang tagapagpatupad ng kaayusan at katahimikan, dahil nga po security siya, ay kasama naman po sa seminar yan, yung tinatawag po nilang maximum tolerance. No? Kailangan po mahaba ang pasensya dapat ni Manong Security. At dapat po ay pinairal niya yun, ipinatupad niya yun sa kanyang sarili. Dapat hindi siya naging physical, no? Dito po sa Dalagita. Although may mali yung Dalagita sa kanyang ginawa, ay hindi po dapat na ganun yung ginawa ni Mamang Sikyo, no? At dahil nga po dito ay sa ating latest na nasagap na balita ay si Mamang Sikyo po ay nirelieve na sa kanyang duty diyan po sa establishmentong yan. At dito po ay umani ng pagkaawa ang mga netizens dito po sa Dalagita. Dahil po marami ang kumampi dito po sa Dalagita, no? Dahil po doon sa maling naging ginawa ni Mamang Security. Ang nakikinit ako dito talaga na pinaka-wrong move na ginawa ni Mamang Security ay yung naging physical siya. Dapat dinaan niya na lang sa pakiusap. Kahit sabihin nating mahirap pakiusapan dahil naghahanap buhay, parte na po yun ng trabaho nila na kumaba or habaan po nila ang kanilang pasensya. No? Mahalingap at kabagis, no? At sana rin doon sa babae para hindi na lumaki yung naging komosyon nilang dalawa, ay hindi na rin dapat siya naging physical. Pero hindi po natin may iwasan yun. Kasi po, nagakon siya no? Yung ibinibenta niyang sampagita ay nasira ni Mamang Security. So, dala po siguro ng bugso ng kanyang damdamin ay hindi niya na po na-control ang kanyang sarili, no? Mahalingap at kabagis, no? Pero, sana, no? Ay naunawaan din ng management at inimbestigahan din yung punot dulo. At hindi rin, kasi balita ko natanggal na, di ba? Na-relieve na yung security. Hindi naman sana basta-basta tinanggal. Hindi rin naman natin alam kung ano yung pinagdadaan ng buhay meron itong si Mamang Security. Bakit nirelieve agad, di ba? Pwede namang suspindihin, di ba? Pero dapat huwag tatanggalin. Kaya nga po itong si Rosmar, nung napanood niya ito, ay nakarelate siya na kukunin nga daw po itong si Mamang Security na security or security guard nitong si Rosmar at nagbigay na rin siya ng financial na tulong dito po sa Sampaguita girl, no? Or sa Sampaguita vendor. At may mga nagsasabi rin kasi sa social media na ito nga daw pong si Sampaguita girl ay parang modus na nila yan or parang sindikato na yung pagtitinda ng sampagita. Kaya nga po inalam ng DSWD at ng kapulisan yung exact location ng pamilya para alamin talaga at i-background check at kumustahin na rin siguro yung bata kung meron mang traumang pinagdaanan dahil nga po sa nangyaring komosyon na yon. So ito, panoorin natin yung part na yon na ini-interview po, no? Mahalingap at kabagis. Yung kapulisan, no? Na pumasyal at kinumpirma nga pong hindi po modus bagkus talagang estudyante po, no?
first year college bilang isang medtech ito pong batang ito. So pakinggan po natin si Madam. Kagabi po, na-locate namin at na-identify po yung bata. No? Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. Siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan po, lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. At napuntahan nga po namin sa bahay nila doon sa Quezon City at talagang yung pagbebenta po ng sampagita, ayun po ang ikinabubuhay ng pamilya. Kung bakit sa nakita niyo, marami kasi nagsasabi yung sindikato daw po ito, ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Yung kolehiyo po, siya po ay naka-enroll sa BS Medtech. Oo, Medtech. Nasuot niya is doon pa sa previous school niya. Ang paliwanag niya po, bit-bit niya yun kasi pagkagaling sa school, nagmamatch din dun sa ano niya. Ayaw niya na yung current school niya ang suot niya. So dahil pambahay niya yun, hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na ngayon. Kumbaga, ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. Nagkataon na since pambahay niya na yun ang suot niya that time na nangyari ang insidente. Bang ibig sabihin, itong ginamit niya, nagbibenta sa mga hindi na palda ay uniform niya o high school. Ang sabi niya kasi is similar, yung palda niya is similar dun sa current school niya. So upper lang? Upper lang yung pinalitan niya. Okay, kumpirmado, no? Mga kalingap at kabagis na ito pong si Sampaguita girl ay lehitimong estudyante. At yun nga po, no? Medtech, no? Bachelor of Science in Medical Technology ang kurso at ang kwento na umiikot regarding dito sa sinusuot niyang uniforme ay uniforme niya ito nung senior high school. At pag siya po daw ay nagbebenta ng sampagita ay ito yung, dahil yung palda daw po ay kaparehas daw po ng uniforme ng kanilang eskwelahan, ay yung pantaas na lamang daw po ang pinapalit dahil pambahay niya na daw po yun. Ang tanong, ako po ay may anak ding nag-aaral sa medical school. Ang uniforme po nila ay all white, pantaas pambaba. And most probably, makaka-relate dyan yung may mga anak at may kakilalang nag-aaral din ng mga medical-related na kurso, katulad ng nursing, katulad ng yan nga, BS Medtech, at ang uniforme po nila ay all white, pantaas pambaba, ay kulay puti lahat. So, nakakapagtaka lang kasi ang kwento niya ay yung pambaba ay kaparehas ng uniforme nila doon sa eskwelahan nila. Maniniwala po ako siguro kung ibang kurso, pero pag medical student ka, ay all white po yan. Yung ba base po sa aking pagkakaalam, no? I-correct nyo po ako kung nagkakamali po ako, mga kalingap at kabagis, no? At ang nakikinita ko dito, kaya niya po sinusuot yan, ay parang ayaw niya namang isuot yung uniforme niya doon sa kanyang eskwelahan dahil siguro po baka madumihan or baka sabihin na nating nahihiya din po siya na makita po, no? Siguro ng mga kaklase o ng eskwelahan na lalong-lalo na pribado na suot-suot yung uniforme na may logo ng paaralan at nagbebenta nga po sa harapan pa mismo ng SM. Well, anyhow, kung ganun man yung nangyari, no, mga kalingap at kabagis, no, isipin din natin
marami nang nagpaabot ng tulong dito po sa pamilya nung Sampaguita girl, which is kung papakinggan natin sa interview ni Madam, ay medyo malungkot nga po yung nangyari dahil na-demolish yung bahay at yan lang po daw talaga yung kanilang source of income. So, ang ganang sa akin, sipin din natin yung sitwasyon nung natanggal na security guard, no, na tumutupad lamang po ng kanyang tungkulin. Although may pagkakamali siya, dahil naging physical siya, ay isipin na rin po natin na baka may anak din po yung pinag-aaral o baka may anak din po yung nasa kolehiyo na umaasa rin sa sahod nung tatay niya bilang isang security, no? Dapat wag tayong one-sided sa mga ganitong pagkakataon. Although kung papanoorin po natin talaga yung video ay talagang foul na foul ito pong si Mamang Security. Pero wag po sana natin gawing reference yun. I-analyze natin ang lahat ng bagay at timbangin, no, kung talagang sino ba talaga ang may mali dun sa dalawa. So ano sa tingin ninyo mga kalingap at kabagis? Deserving ba na matanggal si Mamang CQ sa kanyang trabaho? At deserving din po bang mabash itong si Sampaguita girl dahil sa kanyang ginawa? Mag-comment po kayo sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan mga kalingap at kabagis, no? So yun, hanggang dito na lang muli. Maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe, no, sa channel ni Jubilito TV Official ay subscribe nyo na po. At kung nagustuhan nyo po, pakilike na rin po, no, mga kalingap at kabagis. So hanggang dito lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team COS, Team BIOS. As always, mga kalingap at kabagis. Peace, God first. God bless po. Babush!